Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Rimati si Baste Duterte, Mayor Baste ng Davao. Bakit niya Mr. Maravillas? Malamang masuspend. Kung hindi masuspend, baka masibak. Depende mga kababayan sa kanyang sa result ng investigation sa kanya. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano nangyari? Naalala ninyo nang pinatambakan ng basura ni Baste Duterte yung opisina, yung harap ng opisina ng DNR? Ayon. Pinag-utos na ng DILG ang pagpapaimbestiga. Pag-imbestiga kay Baste over garbage dumping sa harap ng DNR office. Ito yung ginawa ni Baste 4 days ago. Tambak na basura sa DNR. 11. Kasunod ng utos ni Mayor Baste. Tambak ang basura sa labas ng tanggapan ng DNR Region 11. Kasunod ng payag ni Davao City Mayor Baste Duterte na gawin itong garbage collection point. Nagugat ang utos nang ipasara ng DNR 11 ang gumuhong New Carmen Sanitary Landfill na ikinasawi ng ilang residente kamakailan at nagresulta naman sa problema sa basura sa lungsod. To manage waste collection moving forward, we have identified additional collection points, including one in front of DNR 11 office, so they can personally appreciate the volume of garbage that accumulates when an essential public service is halted indefinitely. Naunang payag ni Mayor Baste sa kanyang Facebook post. Siga-siga kasi mga kababayan. Ito yung ginawa niya. Imbes na solusyonan yung kanilang problema sa sanitary landfill, ginawang dumping site yung mismong opisina ng DNR. Ano ba? Lantaran na paglapastangan. Galian niya Mr. Maravillas na barbaro. Di ba barbaric itong ginawa ni Baste Duterte? Ngayon, pinapaimbestiga siya. Pinag-utos yung investigasyon laban sa kanya ng DILG. Malamang masuspindi. Itong ganitong ugali mga kababayan, wala siyang lugar sa gobyerno. So ito yung balita ngayon mga kababayan. Davao City Mayor Sebastian Barty Duterte and other officials will be investigated for possible administrative lapses for ordering the dumping of a pile of garbage in front of the regional office ng DNR in the city according to Malacanang. Sabi ni Press Officer Claire Castro, the Department of Interior and Local Government would conduct a thorough investigation into Duterte's earlier statement ordering the uncollected garbage to be dumped in front of DNR office, designating it as a garbage collection site. According to Castro, Interior Secretary John Vic Rimulya said the inquiry would be conducted to examine if there was negligence in violation of environmental laws committed by Duterte or Davao City officials. Sabi naman nila, pinopolitika sila, ginigipit. Magpapa-victim na naman mga kababayan tulad ni Sara Duterte. Gawa-gawa sila ng mga katarantaduhan, pagkatapos pag inaksyonan ng ating gobyerno, sasabihin ginigipit sila, pinopolitika. Di ba? Tulad ni Sara Duterte. Binantaan yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, pagkatapos si Martin Romualdez, tapos winaldas yung confidential funds, mali yung paggamit. Ngayon, inimbestiga ng Congress, finala ng impeachment, sinasabi nila, ginigipit sila. Ganon din sigurado ang magiging drama nito, mga kababayan. Di ba? So sabi ni Yussi Castro, however, we do not want to preempt whatever action Secretary Rimulya may take on this matter.
he assured us is that he will conduct an investigation. Castro said the administrative penalties would depend on the gravity of the offense found to be committed by Duterte or city officials, ranging from reprimand, suspension, or removal from office. Kailangan ipatanggal na siguro yan. Hindi lang suspension, removal ang dapat na gawin. Kasi, winalang yan yung opisina ng DNR. Imagine, ganun ba yung dapat na maging ugali na isang local official po? Sabi nga po ni Cagayan Mayor, Cagayan de Oro City Mayor, Clarex, resign if you are tired. Mayor Clarex Islam, Mayor Baste over garbage row. Ito, report ng Higala headlines. Resign if you are tired, sabi po ni Mayor Clarex. Gisaway ni Mayor Clarex, oy, si Mayor Baste Duterte og giingon nga dili masulbad ang problema pinaagi sa paghimo og laing problema. Matod pa sa mayor, kung dili na kaya ang responsibilidad sa dumala, mas maayo nga mugawa na sa pwesto aron adunay lain mga mopadayon sa serbisyo sa katawhan. Mag-resign ka na niya kung pagod ka na. Yan yun ang naging hamon ni Cagayan de Oro City Mayor Clarex. Binanatan po si Baste. Ano ba, mga kababayan? Parang hari kung umasta. Mga kababayan dyan sa Davao. Hindi pwedeng ganyan. Pag local official ka, sakop ka ng batas at you're under the Department of Interior and Local Government. So pwede siyang matanggal sa trabaho bilang mayor sa posisyon. The administrative complaint against Duterte as mayor of Davao City, which is classified as a highly urbanized city, shall be filed and decided by the Office of the President under the Local Government Code of 1991. The President may also impose a preventive suspension on elective officials of not more than 60 days while their cases are being heard, provided there is strong evidence of guilt and their continued stay in office could influence witnesses or compromise records in other evidence. Castro told all leaders of local government units in the country, let us remember that you are there to serve the people, not yourselves. There should be no room for negligence. Therefore, any official who disregards their constituents or neglects their duties should be investigated, sabi po ni Jose Castro. On Monday, Malacanang criticized the Davao City government for what is described as disregard for due process in the rule of law after city officials allegedly ordered the dumping of garbage in front of DNR Davao Region office for as long as the New Carmen sanitary landfill remained closed. According to Castro, the actions of the Davao City government endangered public health and safety in violated environmental regulations. The local government is being urged to do its job and fix its landfills to ensure proper waste management, sabi po ng palace official. The illegal dumping of garbage is not only irresponsible, it is clearly an act that should not be emulated by other local government units in the country. It deserves condemnation, not applause, sabi po ni Jose Castro. Ito si Jose Castro, mga kababayan. On a different matter, yesterday the Malacanang scorned the Davao City leadership for the dumping of garbage sa harap po ng DENR office. Will there be administrative sanctions or other disciplinary actions against Davao City Mayor Sebastian Duterte? Nakausap po mismo natin si Secretary John Vic Remulla ngayong araw dahil kasama po siya sa meeting kanina. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito. Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws? Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence
at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Remulla, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya. Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte, kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba? Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na-commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So, sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan. So yan po mga kababayan. Meanwhile, sa impeachment ni Sara Duterte, ito na po ang progress ng mga balita, development ng mga balita. Sherwin Gatchalian orders parties to submit list of evidence, witnesses in Sara Duterte impeachment trial. Tuloy-tuloy ng pag-usad mga kababayan ng impeachment. Kahit ginugulo po ng Duterte senators ang Senado. Hindi sila obra. So ito yung utos ng impeachment court mga kababayan sa panguna po ni Sherwin Gatchalian. Sabi sa kanyang pinalabas na notice, please take the notice that the pre-trial conference for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte is hereby scheduled to take place at 9 a.m. June 18, 2026 Thursday at the Senator M. Claro Recto Room, second floor, Senate of the Philippines. Before the Secretary of the Senate as clerk of the impeachment court, sabi po sa notice. The parties will be notified of subsequent dates for the continuation of the pre-trial conference if any. Di ba, mga kababayan? O ngayon, kanina sa press briefing na itanong din itong kaguluhan sa Senado. Pakinggan natin yung reaksyon ng Palasyo Malacanang. The question sa special session po with two senators claiming legitimacy in the Senate leadership issue. Is Malacanang concerned that the country is approaching a constitutional crisis? Asking that because yun po no, kung magkaroon ng special session, sino po yung susundin ng palasyo? Si Gatchalian or si Cayetano kung parehas po sila mag-i-insist? Kung sa impeachment trial naman po, both sides are claiming sila rin ang magpe-preside sa impeachment trial. So paano po yung ganitong estado? Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatigas sila na sa kanila dapat i-course through tong special session, for example. Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema. Hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Last question na lang po, ma'am. Yesterday, na-point out po yung inconsistencies sa testimonies ng 18 former bodyguards of former Congressman Zaldico. Isa po doon yung pagkawala ng pangalan ni Senator Loren Legarda doon sa listahan dahil daw po nagkamali. And even before yung previous hearing, na-point out yung mga dates and yung kay Congressman De Lima na hindi pa po siya kongresista. Sa ganito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies, how does Malacanang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards? Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to, na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang.
Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, yesterday, Senator Alan Peter Cayetano said that there are two upper chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator? The President said there's only one upper chamber, and it is the Senate of the Senate President, or rather, it is the Senate of the Philippines, led by acting Senate President Sherwin Gatchalian. And since mukhang nagmamatigas po talaga si Senator Cayetano, na siya pa rin yung Senate President, how do you see an end to this Senate gridlock? I understand the President mentioned before that he's studying legal options to put a remedy to this issue. But from the point of view of Malacanang, how will you put an end to this gridlock? Unang-una po, may separation of powers. Ang ehekutibo at ang legislative. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad na sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nangyari noong nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung ang isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, kagabi, the First Lady was spotted speaking to Senator Alan Peter Cayetano in an event with the Chinese Chambers of Commerce. Would you know kung ano po yung napag-usapan? Napag-usapan po kaya itong impasse sa Senado? Una-una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanila panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just a friendly talks na, kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious, according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this and what is being done, if any? It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.